Anong nangyayari? Bakit ko nakita ang nurse na walang suot na damit? Sino mag-aakalang ang pagtama ng lumang jade sa mukha ko? Ang magpapagising pala ng X-ray na kapangyarihan. Ngayong nakikita ko na ang mga tatawagin kong amethyst eye. Hahaha. Una kong makakita ng tao na tumatawa habang nagpapalit ng bandages. Tapos na ang bandages mo, malapit ka nang makaalis. Si J. Hahaha. Xiaofan. Xiaofan. Ayos ka lang ba? Nabalitaan kong nakipag-away ka. Wala bang sugat? Wow, ang ganda talaga niya. Di ko inasahang si Tia ay may itinatago palang ganyan. Xiaofan. Umupo ka, sila ang unang nanggulo. Binato nila ako ng jade pendant. Tingnan mo ang ginawa nito. Ang sakit parang impyerno. Halika rito. Hihipan ko para gumaling. Tia, ang bait mo palagi sakit. Siguro dahil sa pagtama, naging mas matamis ka pa. Sige na. Magpagaling ka muna. Huwag ka nang makialam sa antique business, ha, kapag kinailangan. Ako na ang bahala sa'yo. Pero ngayong may amethyst eye na ako, huwag ka nang mag-alala, Tia. Pangako, sisiguraduhin, mabubuhay kayong maayos. Hello. Ano? 500,000 ang operasyon. Tia, ano ng problema? Anong nangyari? Xiaofan. Sabi ng doktor, ang operasyon ni inay ay 500,000. Kung di gagawin agad, maaaring lumala ang kanyang kalagayan. 500,000 ang operasyon. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, makakahanap ako ng paraan. Kahit ibenta ko lahat ng ari-arian, makakahanap ako ng pera. Huwag kang mag-alala. Kung dati, 500,000 ay imposible sakin, pero ngayong may amethyst eye na ako. Kahit 500,000 o 50 milyon man, kaya kong kunin. Tia, huwag kang mag-alala. 500,000 lang to, makakahanap ako ng paraan. Paano mo gagawin yun? Palaro ng premyo. Ang laki. Sir. Hindi ako makapaniwala na may ganito pala sa arcade. Magbabayad ka para hulaan ng taas o baba, at dadobol ang prep. Laruin natin ang taas-baba. Ang astig nito. Excuse me, makikiraan. 20,000 lang, maglalaro ka. Mr. Chen, promosyon lang para sa mall, para dumami ang customers. Masaya naman pala. Kahit sinong walang kwenta, ay makakapasok dito. Hindi ganun kalaki ang pera. Pero sapat na para ubusin kayo. Ang yabang mo ha? Tignan natin ang plan, pahinain ang aming grupo. Taya na kayong lahat. 4, 5, 6, 15, mataas yan. Epektibo talaga ang amethyst eye. Tataya ako ng mataas. Xiaofan, baka dapat maghintay tayo. Ito na lang ang pera natin. Kapag natalo tayo, wala na. Tita, maniwala ka sa akin. Hindi tayo matatalo. Paulit-ulit na mataas ang nangyayari. Ngayon, imposibleng mataas na naman. Mababa na ang labas. Tataya ako ng mababa. Ako rin, mababa. Wala nang palitaya. Baba. Magtaya na ang lahat. Sa tulong ng amethyst, paano ako matatalo? Sagad na taya ulit. Mababa ang taya ko. 40 taon na ako sa sugal. Imposibleng matalo. Sa ganitong maliit na laro, sa round na ito, mataas ang taya ko. 1, 5, 6, 12, mataas na. Tataas din taya ko, kasama ko. Mataas. Mataas ang taya ko. Mataas? 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 1, 4, 5, 10. Ang galing nito. Panalo na naman. Baka naman si Xiaofan ay may likas na talino dito. Xiaofan, paano mo nagawa to? Dahil lang, nandito ka tita. Sumswerte ako kapag kasama kita. Ang kulit-kulit mo, biro ka ng biro. Lokohan ba to? Nagtutulungan ba kayo para mandaya? Ni hindi nga ito nakapunta rito. Sabihin mo, pinalit mo ba siyang dayero? Hang, pakalma lang po. Pampasaya lang po. Ang event na ito, kung di nyo ako mapagkatiwalaan, paniwalaan nyo naman si Emmett Kian.
Sir, lahat ng perang ito sa inyo na. Salamat. Kaya, akala mo ba, nagmamayabang lang ako? CJ, talo na ako. Swerteng talaga, bata ka, ayoko nang makipaglaro sa'yo. Xiao Fan, ang galing mo. Parang Diyos ka ng sugal. Buti na lang. Dumating ang pang-opera sa tamang panahon. Kung hindi ate, delikado na sana. Ate, magpagaling ka lang. Sa pera naman, naipon na namin ni Xiao Fan. Pagkatapos ng operasyon mo. At gumaling ka na, kami ni Xiao Fan. Sabay ka naming uuwi. Kahit bayani, talo sa pera no. Kung hindi ko natuklasan ang gintong mata, baka hindi ko na makita si mama. Hindi pwede. Kailangan kumita pa. Gusto ko lalong yumaman. Gusto ko kayong dalawa. Mabuhay ng maayos. Tita, pahinga muna si mama. Samahan mo ako kumita. Ano? Balak mo ba? Sa arcade ulit? Hinding-hindi. Sugal na naman yan. Kapag na-addict ka, wala ka ng kinabukasan. Tita, sino nagsabing sugal lang? Ang paraan kumita, may iba pa tayong pwedeng subukan. Gamit ang amethyst eye ko. Swerte ang kailangan ng iba, pero ako hindi na. Sige, sasama ako. Pero kapag nalaman ko, may kalokohan ka. Abangan mo ang gagawin ko. Xiao Fan, ito ba ang plano mong pangkabuhayan? Bibili ng loto, hindi ba't panluloko to? Tita, may nagsabi bang scam ang loto? Ipapakita ko ngayon, ang ibig sabihin ng isinilang na swerte. Tara na. Boss, pwedeng ilabas mo lahat ng scratch-off cards mo. Xiao Fan, nababaliw ka ba? Sigurado ka ba? Gustong bilhin lahat ng mga ito? Siyempre hindi, mamimili lang ako ng ilan. Piliin ko muna. CJ. Heto, lahat nandito, mamili ka na. Hoy, pero para alam mo, walang bawian ang benta, no refund. Boss, huwag kang mag-alala. Mas takot ako baka ikaw ang umurong pagdating ng bayaran. Tita, Kuskusin mo sila. Teka, Xiao Fan, pwede ba talaga tayong manalo dito? tita, hindi ka nagtitiwala sa akin. Siyempre nagtitiwala ako. Pero hindi ba ito? Medyo padalos-dalos. Tita, sabi ko na nga, swertehan lang to. Walang konsepto ng padalos-dalos dito. Kuskus lang ng kuskus. Sige na nga. Diyos ko. Nanalo tayo. Nanalo talaga tayo. Xiao Fan, $20,000. Ano, Paano mo nagawa to? sigurado ka? Nanalo nga tayo. Patingin nga, patingin ako. Tama lahat. Tita, tuloy lang, marami pang natitira. Baka may mas malaki pang premyo. Sige. Nanalo na naman tayo. Totoo nga. $5,000. Naku, Xiao Fan, paano ka gamanito kagaling? Parang si Bathala. Ang nagpadalang yaman sa'yo, 2 tiket na to, pantay na sa taunang sahod. hindi ka panipaniwala.
Hindi ako makapaniwala. Nanalo nga tayo. Lahat ng tiket panalo. Diyos ko. Paano mo to nagawa? Ang jackpot ay umaabot sa $150,000. Ito ay himala sa ibabaw ng himala. Talagang hindi ka panipaniwala. Xiaofan, sa perang to, mababayaran na ang gamutan ng ate ko. Paano ka naging ganito kasigurado? Ang lambot. Tita, di ba't sinabi ko, swerte ako nitong mga nakaraan? Boss, paki-encash na lahat ng mga tiket na to. CJ, kukunin ko na ang premyo. Alipay notification. $150,000. Pre, sabihin mo, ano sikreto mo, kung ibabahagi mo sakit? Pagkakagastusan kita, gusto mo? Dahil lang talaga sakin na may swerte ang kasama ko, kaya pala ang swerte ko lagi. Ikaw kasi. Ang galing mong magsalita. Salamat, boss. May gagawin pa kami. Aalis na kami. Sige, mag-ingat kayo. Bumalik kayo. Sana magkita ulit tayo. Wow, 100% na panalo. Grabe ang bata na to. Tita, tignan mo naman to. Ang tagal mo nang nagpupuya. Para kay nanay, ilang araw ka nang puya. Ang sipag mo talaga. Ako si Linfan, nanunumpa. Gagawin kong masagana ang buhay niyong lahat. Di na kayo maghihirap pa. Naalala ko ang pamilya ni Ate Liuroya. Nasa negosyo ng Jade at Antigo. Pwede ko siyang hingan ng tulong para pumasok sa Jade business. Bai Haoran. Bakit mo ako pinapunta rito? Royen. Sa ilang araw, malapit na ang kaarawan ni Lolo Leo. Alam ko, matagal mo nang gustong humanap ng dekalidad na Kunlun Jade para regalo sa kanya. Sakto nga, may nakuha akong napakagandang piraso ng Kunlun Jade. Tingnan mo. Magandang Jade. Magkano ba? Royen. Alam mo ang nararamdaman ko, basta maging girlfriend mo ako, sa iyong lahat itong Jade. At, sa kaarawan ni Lolo Leo, may mas malaki pa akong regalo sa iyo. Panaginip mo yan. Walang pagkakataon na maging girlfriend kita. Ayaw ko sa Jade mo. Bai Haoran, ano na namang kalokohan to? Leo Royen, huwag kang walang utang na loob, matagal na kitang hinahabol. Pinaghirapan ko to, para makuha ang Kunlun Jade. Para lang mapasaya ka. Ito ang pagtrato mo sa akin. Hindi ka aalis dito. Hanggang magpaliwanag ka. Sino ka ba para sakit? Linfan. Huwag kang mag-alala, senior sister. Nandito ako. Leo Royen. Sino yan? Bakit mo hawak braso niya? Junior ko siya, si Linfan. Linfan. Ikaw yung bata sa antique market. Isang maliit na street vendor lang. Makikipag-agaw ka ng babae sa akin? Umalis ka na rito. O sasaktan kita. Bai Haoran, bantayan mo ang bibig mo. Sino bang girlfriend mo? Kapag hinawakan mo ang junior ko, kahit isang buhok sa ulo niya, hindi kita palalampasin. Leo Royen, sasalungat ka talaga sa akin, para lang sa batang to? Tandaan mo, sa buong Longjang, ako lang si Bai Haoran, ang karapat-dapat sa'yo, ang pamilya Bai lang. Ang may ganitong Kunlun Jade, bilang birthday gift. Ang batang yan, hindi siya aabot. Buwisit. Umangat na ang aking amethyst eyes. Palaging pala, kayang sumipsip ng enerhiya ng Jade ang amethyst eyes. Kung ganon, basta marami akong Jade, maasenso pa ang amethyst eyes ko. Hawak mo lang yang baising bato, kunwari pang Kunlun Jade. Bai Dashaw. Hindi mo naman seryoso na ibigay itong peke kay Lolo Liu bilang regalo. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Nagastos ako ng 30 milyon dito. Mas marami ng Jade ang pamilya Bai kaysa sa alam mo. Akala mo di ko alam ang peke? Batugan, bakit mo nasabi na peke itong dala ko? Sigurado ka ha? CJ, ipapakita ko kung bakit ako nagtitiwala.
Pangahas ka, sinira mo ang aking Kunlun Jade. Hulihin siya. Subukan ninyong hawakan siya. 8, okay lang. Mulatan mo ang iyong mga mata, at tingnan mo ng personal. Ito ba talaga ang Kunlun Jade na nagkakahalagang 30 milyon? Nadurog sa isang hip. Hindi ito tunay na Kunlun Jade. Imposible. Ako, pinaghirapan kong makuha ang Kunlun Jade na ito. Hindi ito peke. Bai Hauran, wala kang hiya. Hindi mo lang ginawang panloloko. Ang walang kwentang batong ito, binigyan mo pa ito, bilang regalo kay Lolo Liu. Anong nasa isip mo? Hindi totoo yan. Hindi ko. Bai Hauran, dahil sa relasyon ng pamilya Bai at Liu, paparusan kita ngayon. Ngunit kung ulitin mo, wala nang pag-asa. Bunso, umuwi na tayo. Teka, ako. Bunso, kung hindi dahil sa'yo ngayon, naloko sana ako ni Bai Hauran. Umuwi na tayo para mas maayos kitang pasalamatan. Eight, ang laki ng bahay mo. Eight, kaunting tulong lang naman, wag mo na akong pakasalan. Ang sinasabi mo ay hindi. Pero ang mga mata mo'y nakatuto. Gusto mo pakasalan kita, ha? Panaginip lang yan. Nangangapa ako sa pawis ngayon. Maliligo na ako. Hintayin mo ko dito, ha? Eight, anong problema? Okay ka lang. Aray, ang sakit. Tulungan mo ko, bilis. Lumabas ka, ngayon din. Labas? Sabi ko lumabas. Ka, bakit ka nakatitig pa? Sabihin, anong nakita mo? Wala. Wala akong nakitang kahit ano. Mas maayos na yan. Ikaw. Marami kang naitulong sa akin. Paano kita pasasalamatan? Eight, ang pamilya niyo'y nagtitinda ng jade, di ba? Para maging totoo. Gusto kong kumita ng pera. Pwede mo ba akong turuan kung paano talaga ang sistema? Yun lang. Ang tanga-tanga. Sa totoo lang, malapit na ang kaarawan ng lolo ko. Meron tayong auction sa bahay. Dumalaw ka na lang. Baka sakali, makakita ka ng maganda. Ang pamilyang Liu ay talagang kahanga-hanga. Kaya nilang mag-host ng auction sa bahay. Salamat ate, pupunta talaga ako sa auction. Hello. Ano? Nasaan ka ngayon? CJ, pupunta na ako dyan. Anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong ng iyong ate? Wala po yon ate, may konting problema lang sa aking munting tindahan. Titignan ko na po. Paalam na po ate. Anong problema ninyong lahat? Hindi kayo makatarungan. Ronan, anong nangyayari dito? Fan, nandito ka na rin. Sina Zhou Kaihong at ang mga tauhan niya ay gustong ipaupa sa amin ang Xianyi. Residence na masamang feng shui. Gusto kong kanselahin. Hindi lang nila tinagihan. Pinagbantaan pa nila ako. Hamak na bata ka. Paano mo nasabing ang Xianyi residence ko ay masamang feng shui?
Sino ang nagbigay sa iyong lakas ng loob? Nagsisinungaling ka, lahat ng tao nagsasabi. Masamang feng shui ang Xianyi residence mo. Ayaw ninyong kanselahin ang kontrata. Pinipilit ninyo pa rin kaming umupa. Ginaganso ninyo lang kami. Ano kung ganon? Lilinawin ko. Kukunin nyo ito gusto man ninyo o hindi. Magbayad na kayo ngayon din. Si Zuna Kuripot, hindi mo alam na may nakabaong kayamanan sa bakuran ng tindahang ito. Pero, lahat ng kayamanang yun ay akin na. Naririnig mo ba ako? Utos ng tatay ko magbayad kayo. Huwag kayong magkunwaring hindi nakakaintindi. Kailan namin sinabi na hindi kami magrerenta? Ikaw. Magrerenta kami ng pwestong ito. Fan, hindi natin ito dapat rentahan. May problema sa Xianyi residence. Malulugi tayo kapag kinuha natin. Mawalan man o kumita, wala pang nakakaala. Huwag kang mag-alala, tiwala ka sa akin. CJ. Rentahan natin. Pero kalahating presyo ang babayaran namin. Ang sira-sirang lugar na ito, siguro ang halaga nito ay 1,000 kada buwan. Loko ka ba? 1,000 piso. Para sa tindahan namin, wala kang alam. Sa palengke ng Antigo, walang pwesto. Nabababasa, 20,000. 1,000. Tanggapin mo o hindi? Sige. 1,000 na nga. Magbayad ka. Tay. Malaki ang nagastos namin sa pag-aayos nito. Ang 1,000 renta ay napakamura. Fair. 6 na buwan nang walang bumibili. 12,000 kada tao. Tubo pa rin yun. Sige na nga. Magbayad na. Sandali, Fan. Ako na ang magbabayad. Pumunta ka rito, para tulungan ako. Hindi kita papabayarin. Natanggap sa alipay, 12,000 yuan. CJ. Bayad ka na, umalis ka na. Ang lugar na ito ay atin na. Buti nalaman mo kung ano ang makakabuti. Hoy, isipin mong 12,000 ang aral na natutunan mo. Natutunan. Ako si Lin Fan, hindi pa nakakagawa ng luging negosyo. Fanj, tayong dalawa na lang ang naiwan. Sabi nga, ano ba? May nalaman ka ba? Hindi pa pwede, nasabihin na yon. Sasabihin ko mamaya. Fanje, ang kulit mo. Nagkukubli ka pa sa akin. Kumuha ka ng mga pala. Mamaya, yayaman tayo. Pala, yayaman? Maghukay ba tayo sa libingan o ano? Anong pinagsasabi mo? Naghahanap lang tayo ng kayamanan sa sariling bakuran. Fanj, naniniwala ka ba may kayamanan dito? Kung meron man, bakit hindi nahanap ni Zhou at ng mga tauhan niya? Kasi naman, hindi sila sinwerte. Talaga? Hindi lahat ay may X-ray vision na tulad ko. Fanj, parang may nahukay talaga ako. Fanj, nakahukay tayo ng kayamanan. Fanj, itim na itim ang pitsel na ito. Baka may masama itong laman. Ano ba, hindi ko kukunin ang basurang laman. Tara, buksan natin. Fanj, puno itong garapon ng mga salaping pilak. Tingnan mo ito. Fanj, meron pang isang garapon ng pilak. 2 malalaking garapon punong-puno. Yayaman na tayo. Ang yaman natin. Hinaan mo, kalagitnaan ng gabi. Gusto mong gisingin ang lahat, at ipaalam na tayo'y naghuhukay ng kayamanan dito. Pasensya na, Fanj. Nasobrahan lang sa tuwa. Naku. Totoong King Dynasty. Dragon Dollars ito, siguradong lampas 100 taon na ito. Isang dragon dollar na ganito ay nagkakahalaga ng 1 seroli sa 2 garapon. Abat nasa 200 pisong pilak ito. Aabot yan sa 2 milyon. Fanje, ang galing mo. 1 seroli lang ang renta. Pero kumita tayo ng 2 milyon. Sino yan? Anong nangyayari? Huwag maingay. Wala po. Tara na. CJ. Umaalis na sila. Itago muna natin ito. Ipaubaya natin ito bukas. CJ, tatawagan ko ang tulay benta bukas para maipagbili lahat ng mga salaping pilak.
Fanji, sa wakas nandito ka na. Hulaan mo kung ilan ang mga barya. Sa 2 garapon, Ilan? 216 na barya. Ay 1,0,0,000 ang halaga ng bawat isa. Kaya 216 na barya. 2.16 milyon sa kabuuan. Mas malaki ng iyo 16,000 kaysa sa inaasahan natin. Masaya ka na? Kung alam lang ni Zuna, may ganitong kayamanan, sa kanyang tindahan, mababaliw siya sa pagsisisi. Para lang sa A1,0,000 na upa, nawalan siya ng higit 2 milyon. Yan ang leksyong karapat-dapat sa kanila. Ano tawag dito? Ito ay tinatawag na, matipid sa maliit, walang saysay sa malaki. Eksakto. Fanj. Heto ang 2.16 milyon mula sa silver dollars. Sa'yo lahat ito. Sa akin lahat? Siyempre, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko to mabubuti. Lahat ng ito ay dahil kaya masayang, ibibigay ko sa'yo ang pera. CJ. Hatiin na lang natin, ng pantay-pantay, ang pera. Salamat, Fanj. Ngayong mayaman na ilibre kita ng hapunan, dala ko paliko. Kaya kung magpuyat pwede tayo. Ilang taon ka na nga ba? Ano ba ang nasa utak mo buong araw? Ideposito mo muna ang pera. Ngayong gabi dadalhin kita sa selebrasyon ni Old Man Liu. Gusto lang kitang makasama. Masama ba yun? Ang auction ni Old Man Liu ay talagang birthday party lang. Nakakahiyang pumunta ng walang dala. Ano kaya ang ipapadalang regalo? Tandang-tanda ka na, basag na mangkok lang to. Dapat magpasalamat ka sa 500. Ano pa ba ang gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, Lola, hindi ko kasalanan ang kahirapan nyo. Huwag mo akong isumbat sa edad mo. Yang sira mong mangkok, 500 na yan. Tanggapin mo o umalis ka. Kung ayaw, umalis ka na. Ang pamilya Zhu talaga ang pinakamasama. Sa Longjiang Antiques Market. Azeu, itong mangkok ay talaga pamana ng pamilya namin. Pakiusap, tingnan mo ulit ito. Kailangang makapag-aral ang apo. Nasa ospital ang anak ko. Kung hindi ako naghihikahos, hindi ko ito ipagbibili. Ikaw talaga. Wala ka bang konsensya? Mang-aapi ka pa, ng matandang babae. Ikaw na naman, pasaway ka. Manghihimasok ka sa negosyo ko, gusto mong saktan kita. Ang paggalang sa matanda ay kabutihan. Nang aapi ka ng matatanda, hindi ka ba natatakot sa kapalaran ng anak mo? Manghuhula ka pa sa akin. Gusto mong makipag-away, papatayin kita, paniwalaan mo. Akala mo tama ang pananakot sa matanda, umalis ka na. Yung tingin niya, nakakatakot talaga. Lin, maghintay ka. Sana huwag kang mahulog sa akin. Sige, sige. Hindi ko akalain na ang amethyst ay nakakapangilabot pala sa mga tao. Binibini, salamat. Binibini, narinig ko po ng konti, tungkol sa sitwasyon nyo. Meron akong 5,000 dolyar para sa inyo. Tanggapin nyo na, para sa mga pangamba. Binibini. Sa inyo na po ito. Hindi ko pwedeng tanggapin ang pera nyo ng walang kapalit. Binibini, ano po ang ginagawa nyo? Binibini, wala akong maibabayad sa inyo. Kaya itong mangkok ay para sa inyo mula. Ngayon, mabuti kang tao. Bibiyayaan ka ng mabuting kapalaran. Tanggapin mo na. Binibini, ito po. Maraming tao ang naghihirap sa mundong ito. Gawin lang natin ang makakaya at bahala na ang tadhana. Ang mangkok na ito, maaaring antigo talaga ito. Ang mata ko. Pamilyar na pamilyar ang pakiramdam, baka nag-evolve na naman. Ang aking amethyst ay. Ano ba ang nangyayari? Tek, ang aking amethyst ay, hindi lang pala nakakakita sa loob ng mga bagay, kundi nakakapagsalita patungkol sa mga kayamanang to. Ayos din pala tong nangyari. Kanina ko pa iniisip kung, saan ako kukuha ng regalong pang birthday. Kung gagawin kong regalo to, sobra-sobra pa yan. Liu Family Auction. Dito na ako pupunta. Ito ang unang hakbang ko patungo sa pagiging pinakamagaling. Fanj, akala ko ba auction to? Bakit mukhang pustahan ng mga bat? Yaman ng Liu family ang jade at mga esmeralda, kaya natural lang na mga ito rin ang mabibili mo dito. Ah, gets ko na. Fanj, tingnan mo, dumating na si Ken Sanye, kasama ang anak niya, si Ken Sui, di ba? Ang ganda niya. Maganda nga siyang, manang-mana, pero medyo flat. Ang katawan, ano? Hi, Ronan.
Mas maganda ka pa sa kanya. Totoo ba, Fanj? Naman, mas malaki dibdib mo kaysa sa kanya. Ay, sus Mariosep. Batang, pasaway ka. Tiningnan mo balap. Aksidente lang yun. Fanj, nang makita mo yung mga video codes, may naisip ka bang masama? Gusto mo ba ng tulong? Gusto mo bang masampal? Fanj, kung may kailangan ka man, sabihin mo lang sa Kim. May nakita akong dekalidad na bat. Sisilipin ko. Hay naku. Talagang demonito ka. Ano ba nang pumapasok sa isip mo sa maghapon? Sa sugal sa bat, swertehan ang labanan. Pero para sa Kim, parang exam na open notes, tamang-tama ang pinuntahan ko. Pag nakakita na ko ng 20 milyon, aalis na ko. Uy! Red Jade 2, presyong 160,000, pero pagkaputol, abot ng 600,000. Triple ang kita. Okay na yan. Miss, kukunin ko tong bat. Sige po, sir. Maliit tong muffin pero ang mahal. Nagsisimula sa 30,000, pero aabot ng 500,000. Siguradong kita to. Kukunin ko na rin to. Mukhang maayos tong bat. Pero basura pala ang laman. Presyong 200,000. Pero isa 0,000 lang talaga ang halaga. Puro porma lang, walang laman. Pass na ako dyan. Fanje, tulungan mo ko. Yung batang pinili ko. Kakaputol lang. Magkano ba ginastos mo sa batang pinili mo? 130,000 lahat-lahat. Tapos nung maputol na, binili lang ng 30,000. Lugi ako ng 70,000 sa isang iglap. Di mo ba alam yung kasabihan? 9 sa 10 talo sa sugal. Nakakuha lang ng kaunting pera, bigla kang walang ina. Gusto mo ba ng leksyon? Sige na, Kuya Fan. Nagkamali ako. Okay. Patawarin mo na ako ngayon. Ipapangako kong di na mauli. Sige, tama na. Kahit papaano nabawi mo ang 30,000, kaya di naman total na lugi. Kuya Fan, sa palagay mo malulugi tayo ngayon? Malulugi? Malulugi? Nandito ako. Paano tayo matatalo? Maghintay ka, ipapakita ko sa'yo ang nakakamangha. Di mo ba sinabi kanina? 10 sa isang manunugal ay talo. Iba ka sa akin. Magkaiba tayo. Gusto mo bang mabawi ang pera mo o hindi? Gusto ko. Kung gayon, makinig ka. At matuto sa akin. Ito pala ay dilaw na jade. Simula sa 200,000 ang presyo. At nagkakahalaga ng 5 milyon. Sa wakas, malaking pagkakataon. Ronan. Di mo ba gustong mabawi ang pera mo? Bilhin mo ito. Ganito lang kaliit na bat. Tapos 200,000. Kuya Fan, tiwala ako sa'yo. Kahit anong sabihin mo, kahit tumaas o bumaba, ang halaga, bibilhin ko. Wishan mo ako ng swerte. Sige, subukan mo. Pero kung walang kwenta pala ito, huwag kang iyak sakin. Impossible. Di pwedeng magkamali. Kuya Fan, wishan mo ako. Sana manalo ito. Talagang di ito babagsak. Kukunin ko ang batong ito. Ang subastang ito, okay, hindi naman ito scam. Pero ang mga magagandang bagay dito, nasa akin na ang pinakamaganda. Fanj, grabe ang pagmamahal ko sa'yo. Mula ngayon, susunod ako sa'yo. Lubos ang tiwala ko. Huminahon ka naman. Sinasabi ko sa'yo, wala akong interes sa mga babaeng tulad mo. Yaman na tayo. Yaman na. Yung batong sinasabi mo kanina, tumaas na ang halaga. Binili na ito ni Emmett Kian. 5 milyon. Tingnan mo to. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera sa buhay ko. Fanje, ikaw talaga ang hari ng stone gambling. Ano ba yan? Yan lang, 5 milyon lang. Nag-aalala ka pa sa, makinig ka, sumama ka sa akin. Makikita mo ang tunay na yaman. Fanj, padalhan mo ako ng bank account number mo. May gagawin ako. Bakit mo kailangan? Ang bank account ko, hindi mo ba sinabi na bilhin yung bato ngayong tumaas na? Kaya, hati tayo sa kita. 50-50. Teka, parang ang weird ng hati. 2 milyon at kalahati bawat isa. Ganito na lang. Akin 2.4 milyon. Sa'yo 2.6 milyon. Ano sa tingin mo? Di ko inakala. Sa harap ng malaking pera, gusto pa rin niyang hatyan ako. CJ, sa'yo na lang ang pera. Itabi mo para sa pangangailangan. Hindi pwede. Dapat hati tayo 50-50. Seryoso ako, hindi. Hindi ko talaga kailangan. Ikaw ang pumili ng bato, kaya sa'yo na yan. At paano mo nalaman? Ikaw lang ang mananalo. Baka swertehin din ako. Tut, Fanj, sunod-sunod ang swerte mo. Malamang mananalo ka ulit. Gusto ko ang batong ito. 600,000. Fanj, ang isang ito ay 600,000 ang halaga. Kapag natalo ka, malaking lugi yan.
600 nilang yan. Kailangang mag-risk para kumita. Sugal o uwi. Ito marahil ang pinakamagandang bato rito, di ba? Fanje, subukan mo na. Pag natalo ka, ako bahala sa... Kapatid, kailan ka dumating? Bakit di mo ako sinabihan? 8. Kapatid, ipakilala kita. Ito ang pinsan kong si Liuyaksi. Ate, ito pala ang kapatid mong probinsyano. Amoy hirap. Akala mo makakasabay sa mga mayayaman. Magsusugal ng bato. Ikaw, 8. Ano ba ang problema ng pinsan mong yan? Basura ba ang almusal niya? Ikaw, anong sinabi mo? Uulitin mo yan at pupugutan kita. Isang mahirap na vendor lang. Walang pera, walang talento, puro daldal ang kayang gawin. Akala mo makakapagsugal ka pa, hindi ka natatakot malugi. hindi yan totoo. Hindi malulugi si Fanj. Walang kwenta ang yabang. Ang resulta ang importante. Kapag tumaas ang premyo, saka kita paniniwalaan. Kayong dalawa, malamang nalugi na. Ate, ipaalis mo na sila. Ang mga katulad nila, hindi dapat nasa sa lugar ng pamilya Liu. Una, ang kapatid ko, hindi isang loser. Huwag kitang marinig na mumurahin mo siya. Pangalawa, magaling siyang pumili. Yung napili niyang bato ay dekalidad. Kahit na hindi. Ako ang sasagot sa lugi. Fanj, senior sister mo, sobrang bait sa'yo. Siguro gusto ka niya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tumahimik ka na lang. Pupunta si Ginoong Bay ngayon. Kapag nakita niya to, magagalit talaga siya. Anong pakialam ko kung magalit siya? Ang alam ko lang, habang nandito ako, walang makakagalaw sa kapatid ko. Royan, hinahanap kita kanina pa. Akala ko ba wala ka dito? Lin Fan, ikaw na naman. Hindi ka talaga marunong tumigil. Noong nakaraan, nasira mo Kunlun Jade ko. Hindi pa nga natin yan naayos. Ngayon may lakas ka pa ng loob na magpakita dito. May daladalang peking bato. Kunwari Kunlun Jade. Para lokohin senior sister ko. Bumagsak plano mo, okay lang. Pero ngayon parang wala lang. Sa iyo ang nangyari. Sino ba talaga ang walang hiya dito? Lin Fan, ikaw. Baihauran, anong balak mo sa kapatid ko? Royan. Bakit pinagtatanggol mo pa siya? Ano kung... Ikaw. Ginoong Bay, hindi ko maintindihan kung bakit ganito si ate. Gusto niya isama to sa pagsugal ng bato. Sinubukan ko siyang paalisin, pero ang tigas talaga ng ulo. Isang hampas lupang tindero. Akala mo makakasabay ka sa amin? Katawa-tawa ka. Baihauran, Paano nangyaring si ate, ang nagtatanggol sa akin? Hindi pwedeng ganito, ibabalik ko respeto ko. Sa salita mong yan Ginoong Bay, eksperto ka pala sa pagsusugal ng bato. Lin, alam mo ba kung sino ito? Katabi ni Ginoong Bay. Makinig ka, Lin. Tito kong si Gian Majin, sikat na veterano sa pagsusugal ng bato. Kapag pinili niyang bato, halos siguradong magkakamal. Hindi pa siya nabigo. Buwisit, ang sakit sa mata. Ang enerhiya ng Jade ay kinain ng Amethyst Eye. Si Baihauran pala ay hindi pala masamang tao. Tuwing sumisipot siya, may dala siyang sorpresa. CJ, kung ang kasama mo, ang hari ng stone gambling, taya tayo. Anong taya? Pareho naman tayong nakapili ng bato, hiwain na natin dito. Manalo ang mas mahal ang bato. Ang talo luluhod at sali ka. Walang problema. Noong namimili pa ng bato ang tiyuhin ko, sipunin ka pa lang, naglalaro sa putik. Tingnan natin ang paghagulgol mo. hoy, sigurado ka ba dyan? Mukhang magaling yan. Paano kung matalo ka? Ate, wala ako paki. Pero sila, nandito para manggulo ngayon. Kailangan kong ipaglaban ka. Ano, pinagtiyatiyagaan ni Fan, para lang ipagtanggol ako. Sana itatago ko ang pinakamagandang bato. Pero dahil naghahari-harian, si Baihauran, wala akong choice kundi lumaban. Lin, di mo napanood mga video ng tiyuhin ko. Kapag pumili siya ng bato, halos palaging tama. Maghanda ka na. Magmakaawa sa akin. Sinong nagsabing matatalo si Fan? Ang galing-galing niya. Yung bato niya kanina, tumubo ng malaki. Ting, swerte lang. Yun. Isang panalo lang yan. Kailangan dito diskarte, hindi swertihan. Hoy! Kasama sa diskarte ang swerte. Xiao Fan, sigurado ka? Kailangan mo ba ng... Huwag kang mag-alala, ate. Kaya ko to. Alam ko ang ginagawa ko. Binatabay. Simulan na natin. Magaling ka sa salita. Abangan ko lang ang pagluha mo. Eight, paputol mo nga ang mga bato. CJ, Lin Fan, maghanda ka ng lumuhad.
Tingnan natin sino ang luluhod. Hoy, wala ka sa lugar. Eto na. Bakit ka nakikisali? Sige na, huwag mahiya. Ipakita na ang resulta, para makapagmakaawa siya kay Bai. Hahaha. Nakita nyo? Dalisay na glass Imperial Green. Galing ng tiyuhin ko. Pasensya, pero ang bato ay kay kapatid. Peking bato ang sa inyo. Ano? Imposible. Hari ng stone gambling ang tiyuhin ko. Paano naging fake ang batong yon? Paano nangyari yon? Ikaw. Ikaw ang nagpalit ng mga bato. Kumuha kami ng litrato ng mga hilaw na bato noon pa. Kung hindi ka naniniwala, silingan mo na lang. Imposible, imposible. Paano nagkaroon ng ganyang klase ng jade ang isang dilisente karaniwang tao? Worth yan ng 10 milyon. Fanj, siraulo ka talaga. Nakuha mo talagang Imperial Green. Mas maganda pa sa Yellow Jade ko. Fanj, mahal kita. Hoyto, ang galing mo. Di lang tumaas ang halaga. Sumabog ang presyo. Swertihan lang yan. Tol, taga-Jiu Shogang ako mula sa kabisera. Pwede bang bilhin ko yang glassy Imperial Green mo? Babayaran ko ng 15 milyon. Hoy, wag kang kuripot. Bibigyan kita ng 18 milyon. Anong account number? Ipapadala ko na pera ngayon di. Ang pamilyang Chen. 25 milyon. Ang aming Wantong Group, handang magbayad ng 25 milyon. Sa Imperial Green Jade na iyan. Pamilyang Chen na naman, kasama ng Wantong Group. Nabili na nila yung Yellow Jade kanina pa. Kung sila ang magbabid, wala tayong pag-asa. Kalimutan mo na, humanap na lang tayo ng iba. Di natin kaya silang palagani. Fanj, heredera iyan ng pamilyang Qian. Ipagbili mo na sa kanya, 25 milyon. Sir, 25 milyon na gusto po ito ng pamilyang Qian. Pumayag na ba kayo? Lanan, pwede pa bang taasa? Kung Imperial Green ang nakuha mo, baka tinaasan ko pa. Imperial Green. Kalimutan mo na. Di yan mangyayari ngayon. Sige, 25 milyon, kayo na ang bahala. Bigay mo account number mo. Ipapadala ko na agad ang pera. Ipadala sa account number na ito. I-transfer ang 25 milyon ngayon din. 25 milyon, malaking tubo yan ah. Masayang makipagnegosyo. Kung may makita kang dekalidad na gamit katulad nito, huwag mo kong kalimutang kontakin. Ang Wantong Group ay laging handang tumanggap ng magandang deal. Ang Wantong Group pala ay malakas talaga sa pera. CJ, kung may makuhang dekalidad, ikaw una kong tatawagan. By Dashaw, kailan ba talaga? Kaluluhod para humingi ng tawad sa Ki. Lin Fan, kahit lumuhad ako humingi ng tawad, kaya mo bang tanggapin? Hoy, huwag kang magmalaki, bata. Natalo lang si Bai Dashaw, hindi naman yan malaking bagay. Di mo ba alam ang konsepto ng pagpapatawad? Naiintindihan mo ba yun? Kung si Lin Fan ang natalo, papayag ba kayong palampasin yun? Eksakto. Mukhang naghahanap ka lang ng paraan para takasan. Nandyan na ang katotohanan sa harap mo, mas mataas ang kalidad ng paninda ko kaysa sayo. Oras na para tuparin ang usapan. Lumuhod ka at aminin mong natalo ka. Lin Fan, kumita ka na ng higit 20 milyon sa pirasong yun. Payo ko, tanggapin mo na ang panalo at umalis ka na. Hoy, galing sa Wantong Group. Ang perang yon hindi sa pustahan. Anong kinalaman noon sa pagluhod? Lumuhod ka na. Lin Fan, hinahanap mo talaga ang gulo. Tigil na kayong lahat ngayon din. Lolo, ano nang ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, giniba na sana ninyo ang lugar na to. Pwedeng maging malaking issue to o wala lang. Pwede ba akong magmungkahi ng patas na solusyon? Si Hauran ang tagapagmana ng malaking pamilya. May prestihiyo siya. Hindi na niya kailangan makipagtalo sa isang binatang tulad nito. Kaya, dito na lang natin tapusin. Lolo, pero kung si Lin Fan ang natalo, hindi nila siya palalampasin ng ganun kadali. Kapag sinabi kong kalimutan na yan, ang ibig kong sabihin ay si Bai Dashaw, ang hindi dapat gumawa ng eksena. Tuparin lang ng maayos ang usapan. Yan ang tinatawag kong patas na pangungusap. Ginoong Leo, sinasabi mo bang dapat akong lumuhad sa taong to? Sukat ng pagkatao ang pagtupad sa pangako, bilang panganay ng angkan ng Bai. Di mo ba kayang lunukin ang pride mo sa tamang panahon? Hindi naman sa ayaw ko, syempre. Kung ayaw mong lumuhad, hindi kita pipilitin. Pero kung ganon, pwede ka nang umalis sa birthday party. Ginoong Leo. Sige. Luluhod ako. Ling. Nagkamali ako. Paumanhin. Di masama, di masama. Mabuting bata. Tandaan mo ito, hindi pa to, ang huli sa atin.
Binata, maganda ang pag-handle mo sa sitwasyon. At may sarili kang prinsipyo. Malayo ang mararating mo sa buhay. Salamat sa papuri, sir. Resolbado na ang usapan. Lahat, maghiwa-hiwalay na tayo. Sige, Ryan, umuwi na rin tayo. Hoy Per, wag mong kalimutan ang birthday dinner ng lolo ko. Pupunta ako. 8. Fun. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging milyonarya ako. Hindi 1, kundi 5 milyon. Swerteng talaga kita. Gusto mo ba ngayong suotan kita ng itim na medyas? Umalis ka na dito. Hindi ako interesado. Magkasama tayong Hindi ko trip yan. Fun, bakla ka ba? Gusto mo ipakilala ko? Ang pinsan kong lalaki. Layas, ikaw ang bakla dito. Trip ko ang lalaki. Fun, may gusto kang ang iba, di ba? Hulaan ko. Yung ate mong iyon. Mga pasaway ka. Gusto mong paluin? Baka sampalin ko po. Sige, tigil na ako. Pero pag uwi natin mamaya, sasabihin ko kay nanay, na ipag-date ka, namin, sa akin. Huwag kang magpakasal. Kahit kuneho, di kumakain sa sariling lungga. Ikaw talaga. Hoy, tita. Xiaofan, nagluto ako ng maraming pagkain. Umuwi ka't kumain. Tita, kailan ka natutong magluto? Huwag kang maarte. Bumalik ka na agad. CJ. Xiaofan, pakuha nga ng tuwalya ko. Nakalimutan ko. Nandun sa sopa. CJ. Tita. Saan ilalagay ang tuwalya mo? Papunta na. Heto na po. Tita. Baka gusto mo nang magbihis. Nahihiya ka pa sa tita mo. Sige na, sige, magpapalit na lang ako, tapos lulutuan kita ng masarap. Ayan na, tikman mo. Tita, 2 putahe lang to. Buong hapon ka nagluto. At, kailan ka pa natuto magluto ng Indian food? Anong kalokohan yan? Pagkain ng India. Ito ay Sichuan cuisine. Yu Siang shredded pork. At Kung Pao chicken. First time ko magluto nito, subukan mo nga. Tita. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang matutong magluto. Anong alam mo? Ilang araw na lang labas na nanay mo sa ospital. Gusto ko lang siyang lutuan. Para sa pag-uwi niya, halika na. Tikman mo na. Ano? Tita, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Lin Fan, bumalik ka dito. Buti na lang mabilis ako tumakbo. Baka namatay pa ako bago makaabot sa ruro. Balik tayo sa punto. Sa birthday banquet ng pamilya Liu. Marahil mayroong mga pambihirang antigong ipapakita. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko sa pagdiriwang. Naway mabuhay ng matagal ang matanda, at maging masaya magpakailanman. Lolo Liu, binabati rin kita ng maligayang kaarawan. Naway ang buhay mo'y singlawak ng dagat silangan, at ang mga taon mo'y sintibay ng bundok timo. Hoy, salamat sa pagbati. Magaling ka rin pala. Nakahanap ka ng dekalidad na Jadet sa lugar ng pamilya Liu, at talagang pinasikat tayo. Lin Fan, di ba, hindi ko inasahang maglalakas loob ka na magpakita sa harap ko. Hintayin mo kung anong gagawin ko sa'yo ngayon. Anong silbi ng magagandang salita lang? Yun ay, pakitang tao lamang. Ngayon ay, 70 kaarawan ng matanda. Nasaan ang regalo mo? Huwag mong sabihing pumunta ka sa handaan nang walang dala. Regalo sa kaarawan, narito sa bag ko. Kayo, hindi naman kayo, pumunta nang walang dala? Sino ka para ikumpara ang sarili mo sa amin? Halika, ipakita natin ang ating mga regalo. Ito ay obra maestra ni Fu Baoshi. Ilang taon na ang nakalipas, naibenta ito sa Nangang Jiashang Auction House, naibenta ng $5.6 na milyong. Hindi ako makapaniwalang ito ang painting. Matagal ko nang gustong makuha ito sa koleksyon ko. Pero sa kasamaang palad, hindi ako nakahanap ng nagbebenta. Sino ang mag-akala na si A. Bai ang unang makakakuha? Ang bait talaga ni Jeep.
Ang paglabas ng pinturang ito, agad na nagmukhang walang saysay. Ang mga red along dala natin. Mainam na pagkakataon din para sa batang ito na makita ang tunay na kapangyarihan. Ang lakas ni Ginoong Bai, hindi na siya makapagpanggap na ordinaryo. Isang maliit na alaala lang talaga to. Basta magustuhan ng matanda, paraan ko na to ng paggalang. Lin Fan, kaarawan ng matanda ngayon, nasaan ang regalo mo? Halika, ipakita mo sa lahat. Anong maibibigay ng batang hampas lupa, na kagaya niyang, na kahit kapanipaniwala, kahit anong dalhin niya, kumpara sa regalo ng Angkan Bai? Basura lang yan, sa totoo lang, sigurado akong, nahihiya na siyang, ilabas yon na yon. Kaibigan ko si Lin Fan, anuman ang kanyang regalo, ang halaga ay nasa pagmamalasakit. Sa Angkan Liu, hindi sinusukat ang halaga ng tao. Sa mga regalo, kanilang dala. Royal, kaarawan ng lolo mo ngayon. Kung ang dala mong bisita, ay walang regalo man lang, hindi ba yan nakakahiya sa'yo? Ang diwa ng pinturang ito'y, tunay ngang nahigop ng aking amethyst eyes. Ngayon ang pinturang ito'y, walang laman na balat, hindi na ito tunay na obra. Nakakahiya, nakakalungkot. CJ, kahit wala akong dalang regalo, mas mabuti pa yon kaysa sa mga nagdadala ng peking pintura. Akala ko may dadahilan ka, makapal na palusot pagkatapos ng lahat, pero ganyan lang pala kababaw ang kakayanan mo. Sinasabi mo bang, peke ang alay kong ito? Tama. Tama, ang dala mong pintura ay peke. Paanong manggahas kang tawaging, peke ang aking alay? Bigyan mo ako ng matinong dahilan, kung hindi, hindi ka alis sa bahay na ito. Patunay ang gusto mo. Nangangamba lang ako na kapag ipinakita, kayong lahat ay, mawawalan ng mukha. Siyempre gusto ko ng patunay, hindi maghahandog ng peke ang Angkan Bai. Sa tingin ko'y, nagseselos ka lang. Lin Fan, paano mong nasabing peke itong pintura? Mukha namang tunay. Ate, hindi ako mainay magsalita. Ipapaliwanag ko ng maayos. Kung patunay ang hinihingi, narito ang katibayan. Isang tunay na landscape painting ni Fu Baoshi, gumagamit ng teknik na tinatawag na Baoshi-kun, estilong basag na brushstroke, nagbibigay sa painting ng makapangyarihang dating. Tama lahat ng sinabi niya, marunong pala siya kay Fu Baoshi at ang kanyang obra. Lahat tayo. Masdan niyong mabuti, ang painting na ito, mayroon ba itong diwa na aking inilarawan? Kaya nakatitiyak ako na ang painting na ito ay fake. Kung may hindi naniniwala, maghanap kayo ng ibang eksperto para tumingin at patunayan kung tunay. Hindi ako makapaniwala. Marunong siyang mag-appraise ng scene. Hoy, ano ba nangyayari? Ang painting na ito ay mukhang kakaiba, kumpara sa karaniwan. Junior, sigurado ka bang peke ito? Mayaman ang pamilyang Bai, hindi nila dadalhin ang peking painting para sa kaarawan ng lolo ko. Senior, hindi ko sasabihin kung hindi ako sigurado. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka sigurado, sabihin mo lang. Tutulungan kita. Sigurado ako. Bata, marunong ka rin mag-appraise ng Antigo? Lolo Liu, kaunti lang ang alam ko. Pero ang painting na ito, ay may mga problema talaga. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, maghanap kayo ng ibang eksperto para muling tumingin. Sa totoo lang, naniniwala ako sa'yo. Imposible. Paano magdadala ang pamilyang Bai ng peke? Ano ba itong kalokohan mo? Dahil pareho kayong may opinyon. Maghahanap ako ng respetadong eksperto para tumingin. Golden Eye ang tawag sa kanya. Isa siya sa pinakarespetadong ekspertong appraiser Sa Longjiang City. Sige, tama na. Papuntahin natin siya agad. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob tumawag. Sa regalo ng pamilyang Bai na peke, hanggang ngayon, ayaw mo pang umami. Pusta tayo. Pusta? Pusta. Ano ba, Bai? Natatakot ka na? Hindi. Sabihin mo, ano ang pastahan? Paano tayo manunuhan? Pustahan natin kung tunay o peke ang painting, pagdating ng bagong eksperto, at mapatunayan niya kung tunay ang painting. Ako si Lin Fan, ay hihingi ng tawad sa pamilyang Bai sa harap ninyong lahat. Isa ka lang nagtitinda sa kalye. Ano ang maibibigay mo bilang apologiya? Gagamitin ko itong. Ano ba ito? Asul na wine bowl mula sa panahon ng Suande sa dinastyang Ming. Itong asul na wine bowl, ang dapat kong regalo kay Lolo Liu para sa kanyang kaarawan. Kung mali ako, ibibigay ko ang bowl na ito sa pamilyang Bai bilang apologya. Pero kung tama ako, hindi ka lang dapat humingi ng tawad. Ibibigay mo rin sa akin ang painting. Ang painting na yon, kahit na nasa akin na ang espiritu nito, kapag bumalik ito, siguradong panalo ako. Bata, saan mo nakuha ang kahangahangang bowl na ito? Lolo Liu, sinwerte lang po ako. Nahanap ko ito sa swerte. Ito sana ang regalo ko sa inyo. Pero dahil may gustong gumawa ng gulo, kailangan kong baguhin muna ang plano. Kalokohan, kung peke ang painting ko,
Yang sirang bowl mo, ang pinaka-peke sa lahat. Sige, pusta, sinong takot? Mr. Leo, pakiusap dalhin niyo ang dalubhasang appraiser. Dito, hayaan niyong makita niya kung kaninong gamit ang peke. Royen, tawagin mo si Master Wei, at ipasok mo siya dito. CJ, Pagkatapos ng ekspertisya, kung tunay ang akin, sasampalin kita ng diretso sa mukha. Pero kung peke ang painting mo, ikaw ang masasampal. Bye, ikaw ang mapapahiya. Ting! Hindi ako naniniwala. Probinsya nung katulad mo, pangkaraniwan lang ang pagtaya sa bato. Makakatasa ka rin ba ng antigo? Probinsyano man ako, pero ang panlasa mo, bay, mas masahol pa sa akin. Lolo, narito na si Master Wei. Master Wei, sakto ang dating mo. Pakitingnan mo nga ito, tunay ba ang painting na ito, o peke? Ano ang berdikto mo, Master Wei? Tunay ang painting ko, di ba? Batay sa aking pagsusuri. Ang painting na ito ay may pagdududa sa autentisidad. Mukhang totoo pero hindi. Halatang may mga pagkukulang. Ang ganitong klase sa ating industriya ay itinuturing na peke. Kaya ipinapahayag ko na ang painting na ito ay isang pandaraya. Imposible. Red Along painting mula sa Angkanbay. Paano naging peke? At saka, binili ko ito sa bidding. Master Wei, nagkakamali. Kayo yata. Subukan niyo uling tingnan. Ano ba? Hindi ka pa rin naniniwala. Ang pamamaraan kong tinatawag na ghost eye, ang mata ng katotohanan. 40 taon na akong nag-expertise, wala pang pagkakamali. Kayong mga ekspertong di tunay, ang pekeng ghost eye ay walang kwenta. Hindi peke ang painting ko. Kayong mga eksperto ang palpak. Nakakainis. Bai Haoran, kilalang eksperto si Master Wei sa larangan ng antigo. Huwag ka nang magpahiya. Sige. Kahit peke ang sa akin, yang basag na mangkok niya, ay lalong peke, di ba? Siyasatin nyo. Hoy bata, patingin ang mangkok na yan. Sige po, Master, siya sa atin nyo, para matahimik na ang mga mapanghusga. Kung peke man ang painting ko, yang sirang mangkok mo, ay mas lalong walang silbi, hindi ako naniniwala. Isang hamak na, hindi makakapagbigay, ng Red Along mas mahal pa sa akin. Anak, saan mo nakuha tong mangkok? Swerteng nakatsamba lang po. Matapos suri, ang mangkok na ito ay tunay. Ginawa noong panahon ni Emperador Xuande ng Ming, ginawa sa Jingdezhen, at ito'y porselanang pang-imperyo. Espesyal ito noon kay Emperador Xuande. Sa paghagis ng dados. Kung maayos ito, halagay 10 milyon pataas. Kahit nasira na, 5 milyon pa rin ang halaga. Hindi pwede. Paano niya? Nadala ng Red Along mas, mahal pa sa akin? Walang imposible. Hindi lang dinala. Ito'y aking ibibigay, kay Lolo Liu. Bilang regalo sa kanyang kaarawan. Bagay na ganito kahalaga. Talagang ibibigay mo? Matanda na ako, naantig ako. Pero, sa edad ko, 70 taon, di ko kayang samantalahin ng tulad mo. Mas dapat mong itago ang inuman mong ito. Sige na po, Lolo Liu. Punta ko rito, para sa inyong kaarawan. Paano ko ibabalik ang regalo? Tanggapin nyo na, ang inuman na ito, kapag nakakita ako ng tagagawa. Papaganda namin ito. Ang Amethyst Eye ay 2 beses nang lumakas, malapit na siguro umangat. Sana sa susunod ay magawa ko ng ayusin. Maaayos ko rin ang inuman na ito. Ngayong nanalo na, ang junior ko, di ba dapat? Tuparin ang pangako. Senior, huwag kayong mag-alala. Ipasa na lang niya ang painting sa akin. Bakit ko gagawin? Bakit namin ibibigay ang painting namin? Mas gugustin kong sunugin. Ang kilalang pamilyang Bai, walang respeto sa usapan. Leo Royen, ang pamilya natin ay palaging magkasundo. Bakit ngayon? Kaganyan? Binibini Bai, iba ang personalan, iba ang usapang pusta. Ayoko lang taong hindi tumutupad. Ikaw, Hindi ko inakala. Matalas din ang dila mo. Howran, peke naman pala. Tanggapin mo na. At ibigay mo kay Lin. Bakit ko gagawin dito sa pamilya Leo? Ako si Liu Chuanxiong. Saksi sa usapang ito. Sapat na ba? Ikaw. Sige na, nagkakaisa kayong. Latin ako, buong pamilya Leo, nagtatanggol sa isang walang kwenta. Sige. Kunin mo na. Ayaw ko na nito, pero hindi. Ito ang katapusan. Junior, iyon na ang painting. Salamat, Senior. Nakuha ko rin ang lumang painting. Hoy bata. Bakit mo gusto ang peking ito? Parang ginagawa mo ito na tropeo. Pero ito, taga-kalsada lang, akong tindero. Kahit peke,
Sa palengke namin, may halaga pa rin ito. Pampalamuti, baka tumaas halaga. Walang nasasayang. Sa'yo ano? Marunong ka talaga. Bakit naman nung kinuha ko ang enerhiya? Naging peke na ito. Sana may paraan, pa itong maayos. Kung hindi, nasira ko ang sinaunang painting. Nakakahiya. Anong iniisip mo? At malalim ang tingin. Upo na, kakain na. Senior. Hindi na ako kakain. Alam mo naman, hirap ako sa mga ganitong salusalo. Sige kung ganon, di kita pipilitin. Heto, tanggapin mo, Lolo Liu, aalis na ako. Sige. Tara na, tapusin na natin to. Ingat. Ramdam kong may gusto ka sa batang yon. Lolo, anong pinagsasabi mo? Magkaibigan lang kami. Pero, di ko alam kung bakit. Pero kapag kasama ko, si Lin Fan, mas masaya ako. Ang batang yun ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya pang maliit na lugar. Kung ipakilala mo siya bilang manugang ko, payag ako. Lolo, hindi kita naghahanap ng manugang. Hindi ba't sapat na nandito ako para sa... Sige, sige. Lin, nagkita na naman tayo. Miss Qian Sui, tagapagmana ng pamilyang Qian. Bakit niya ako hinahanap? Nako, Black Lace, ang taas ng tingin ko sa kanya. Ang sexy-sexy niya pala. Lin, parang nagkaroon ka ng nosebleed. Medyo tuyot ang panahon nitong mga nakaraang araw. Walang importante. Talaga. Wala yon. Kaya, binibining Qian, ano nang maitutulong ko? Ginoong Lin, nais kong bigyan ka ng pagkakataong yumaman. Yumaman? Hindi naman kami malapit sa pamilya Qian. Bakit niyo pa ako tutulungang yumaman? Ang galing mo sa Jade Gambling. Nakakahiya pa kahit hari ng Jade Gambling. Ang kapalaran na ito, nararapat sa'yo. CJ, pakinggan natin. Makalipas ang ilang araw, ang aming pamilya Qian ay magdaraos ng Jade Stone Auction. Jade Stone Auction. Sana dumalo ka. At babayaran kita. Nang hindi bababasa. Babayaran kita ng 3 milyon. Ano sa tingin mo? Ang binibining Qian na to, gusto lang ako gamiting pansapin. Kung tutulungan mo ako. Mula ngayon, magiging kaibigan kita, Lin Fan. Pag-isipan ko muna to. Pwedeng malaman kung kailan ang auction. Mga 5 araw mula ngayon. Ginoong Lin, sa tingin mo ba abala ito? Sa totoo lang, gusto ko lang magbukas ng mga Jade Stones, kumita ng tahimik, at alagaan ang pamilya ko. Ayaw kong magkaroon ng kaaway. Kung ganon, ganito na lang. Sa auction, kapag may problema ka, ang pamilya Qian, ang sasalo sa'yo. Ano sa tingin mo? Si Bai Haoran, laging gustong guluhin ako. Kung nandyan ang pamilya Qian, baka hindi siya mangahas gumalaw. CJ, kung ganon ang paglalagay mo, titiyak kong dadalo sa Jade Auction ng inyong pamilya. Ayos. Binibining Qian, at gabi na, uwi na ako. Kita-kits, makalipas ang 5 araw. Sige, Ginoong Lin. Lin Fan, ikaw ang unang lalaki na ngahas tumawad sa akin. Fan, gising ka na ba? Tara mamili ng bahay. Hindi ba't malapit na lumabas sa ospital si nanay? May narinig akong bagong subdivision sa Longjia na Emerald Park, mainam sa pagpapagaling. Si Wang Ruonan, medyo makulit, pero mabuti namang tao. CJ, puntahan natin ang Emerald Park mamaya. Kung maganda, baka doon na tayo. Ayos yan, Fan. Pupuntahan na kita. Sir, anong maitutulong ko sa inyo? Magkano ang halaga ng lugar na to? Ang Villa number 8 po ba, nakaharap sa... Timog, yun nga. Sir, ang halaga ng villang ito ay $12 milyong. Sa totoo lang, kayong dapat ipatawag ang mga magulang nyo. Parang mga bagong graduate lang, hindi kayang bilhin to. Hoy, ano ng problema mo? Akala mo hindi namin mabibili to? Sasabihin ko sa'yo, kahit buong villang, pati ang buong bloke, kay Fanji, walang kahirap-hirap. Madaling magsalita, mukha kayong magkasintahan. Tapos bibili ng buong lugar. Sa tingin mo kaya mo talagang bayaran yan? Ang yabang mo naman. Hoy, ikaw.
Ipag-swipe mo ang card. Anong ibig mong sabihin? Fanj, ang galing mo. Isang kilos mo lang, pwedeng ipagyabang ko ng 10 taon. Hindi man lang nagsalita. Hinugot lang ang card. I-swipe mo na. Fanje, ang astig mo talaga. Bobo ka ba? Hindi mo ba maintindihan? Ang ibig sabihin ni Fanje, bibilhin namin ang villa na ito. I-swipe mo na lang ang card. Sa tagal kong nagbebenta ng bahay, ngayon ko lang nakita ang ganitong eksena. Isang $10 milyong race na bahay, walang tanong-tanong, nag-swipe lang ng card. Nakasalubong ko na ba ang tunay na bigating negosyante? Sir, may iba pa po ba? Akong maitutulong, pwede bang manahimik na lang ako? Sinabi kong iswipe mo ang card. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng Ingles? Fanj, ang otoridad mo, gustong-gusto ko. Hayop ka, bawasan mo ang inay mo. Sir, nagsisisi po ako. Kukunin ko po ang manager para ipaghanda kaagad ng kontrata. Ginoo, humihingi po ako ng paumanhin. Nagkamali ang aking tauhan, at nagalit kayo. Huwag po kayong mabahala. Ako na ang personal na bahala sa lahat, simula ngayon. Pakisiguro na lang po ang mga papeles. Ay may saayos agad. Mamayang hapon, gusto na naming lumipat. Walang problema, sandali lang po. Isuswipe ko na po ang card. Matatapos din kaagad. Sige. Kuya Fan, bakit kayo nagmamadali na lumipat? Kasi halos ganap nang gumaling ang nanay ko, kaya gusto ko siyang mailabas na sa ospital sa lalong madaling panahon. Hindi siya pwedeng manatili roon magpakailanman. Kuya Fan, laging kumpleto ang plano ninyo. Pwede ba makitira sa inyo? Anong pinagsasasabi mo? Ginoo, ang inyong bayad ay buong natanggap na. Para sa iba pang, hindi nyo na kailangang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng detalye. Para sa inyo, mamayang hapon. Pwede na kayong lumipat gamit lang ang mga gamit. Heto po, ang inyong card. Salamat sa inyong pagtitiis. Na pala, ang komisyon sa pagbiling ito ay walang kinalaman sa kanya. Naiintindihan po, naiintindihan. Totoong malaking standby. Ito ang itsura ng tunay na malaking standby. Mahigit 10 milyon. Hindi man lang kumibit. Simula ngayon, mag-impake na kayo at magpasa ng resigmasyon. Ang aming tanggapan ay hindi nangangailangan ng taong humuhusga sa itsura ng kliyente. Manager. Pakiusap, huwag po. Manager, alam kong nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Manager, wala nang. Susunod na pagkakataon. Umalis ka na. Xiao Fan, naintindihan ko na, nang upa mo ng mamahaling kotse, para sunduin kami. Pero ngayon dinala mo kami, sa lugar na ito, ano ito, hindi ba tayo dapat umuwi na lang? Nay, ito na ang magiging bagong tahanan natin simula ngayon. Xiao Fan, anong kalokohan, ang sinasabi mo, paano natin kayang magkaroon ng ganitong mamahay-bahay at kotse? Ang kotse pa lang na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. At ang bahay na ito ay higit sa 0 milyon ang halaga. Nay, pasok muna tayo sa loob, papaunawain ko kayo. Tara na, ate. Ate, tingnan mo ito. Tingnan mo to. Xiao Fan, sabihin mo ngayon din, saan mo nakuha ang pera? Paano mo? Napagkasya na, makabili ng malaking bahay at mamahing kotse. Magsalita ka. Oo nga, Xiao Fan, taga saan ba talaga ang pera? Sabihin mo, hindi tayo pwedeng gumawa ng ilegal. Hindi tayo ganun pamilya. Nay, maupo muna kayo. Nay, huwag kayong mag-alala. Alam ninyo kung anong klaseng tao ako. Nakuha ko ang lahat ng perang ito sa pagsusugal sa Jade, kaya ako nakabili ng kotse at bahay. Yuffie, totoo ba ang sinasabi ni Xiao Fan? Ate, totoo ang sinasabi ni Xiao Fan. Kamakailan lang. Swerte ni Xiao Fan ay talagang kamangha-mangha. Kung hindi sa swerte ni Xiao Fan, hindi natin sana naipon ang pambayad sa operasyon ninyo. Nay, tama si tita. Ito ang tinatawag na pagpapala matapos ang hirap. Pagharap sa hirap, maniwala ka sa akin. Kaya kong ibigay sa inyong lahat isang magandang buhay. Ngayon, ang ganda naman yan. Sa ganoong kalaking bahay, pwedeng manirahan. Ang tiyahin mo, kasama natin. Hindi na siya, mag-isa pa. Nay, ano ba yung sinasabi mo? Ngayon na ang araw ng subasta ng pamilya Qian. Ano kaya ang klase ng mga sorpresang mga bato ng Qian ang dadalhin sa akin?
Ginoong Lin, nagkita na naman tayo. Ang pormado mo naman ngayon. Ginoong Lin, ang gwapo mo talaga. Binibining Kian. Ang ganda mo rin naman. Mukhang nag-ehersisyo ka, ha? Salamat sa papuri, Ginoong Lin. Pakiramdam ko masaya ang maging kaibigan mo. At magiging masaya tayong magkasama. Oh, palibhasa. Nasa'yo pa ba ang hilaw na batong jade? Mula sa subasta ng pamilyang Liu? Huwag kang mag-alala. Dala ko ito. Mabuti naman. Lin, tunay kang may talento. Si Xueman ay personal na sumalubong sa'yo. Ni minsan hindi ako ginanya. Kailan pa ako naging importante? Masyado kang mapagpuri. Tio Qian, magkaibigan lang kami ni Binibining Qian, kaya't sinalubong niya lang ako bilang kaibigan. Huwag kang kabahan, Lin. Umaasa ako sa'yo na ipakita ang galing mo ngayon para sumigla ang lugar ko. Mataas ang tiwala ko sa'yo. Pagbutihin mo at aalagaan ka namin sa hinaharap. Aalagaan sa hinaharap. Ano ba ang ibig? Sabihin yan, pinagtatagpo kaya tayo, ni Tio Qian at Qian. Nagbibiro ka, Tio Qian. Lin, maglibot ka sa paligid. Kung may magustuhang jade, kunin mo. Kapag nakuha mo ang dekalidad, bibilhin ito ng pamilyang Qian ng mataas ang presyo. CJ. Tay, parang mataas ang tingin mo kay Lin Fan. Eh hindi naman kayo magkalapit. Bakit ganon? Anak, tanungin kita, paano ko ba itinatat ang pamilyang Qian mula sa wala tungo sa negosyong $1 billion? Hindi ko alam. Nasa mga matang ito. Matang nakakabasa ng tao. Sa pagtingin ko kay Lin, hindi siya karaniwang tao, at may mabuti siyang puso. Siya ang uri ng taong dapat makilala. At anak, napansin ko rin na iba ang trato mo sa kanya. Ni minsan hindi kita nakita na ganyan sa ibang lalaki. Tay. Kaibigan lang siya. Walang kakaiba sa trato ko sa kanya. Maaaring malinlang mo ang iba, pero hindi ako. Anak kita, hindi mo ako maitatago. Tay, sa tingin ko lang, iba si Lin Fan. Lahat ng nakilala kong lalaki. Sinisip-sip ako o sobrang galang sa akin. Pero si Lin Fan, ang lakas ng loob niya. Kung minsan, nawawalan ako ng kumpiyansa sa kanyang presensya. Paano kung gawin natin? Manugang si Lin? Tay, naku, ano ba ang sinasabi mo? Sabi ko na nga, kaibigan lang kami. CJ, hindi na kita bibirwi. Tara na tingnan natin kung ano ang makukuha ni Lin na yon. $500 nilang ang jade na ito. Grade inaasul na jade ang laman. Halaga nito, $3 milyon. Siguradong kita to. Kuha ko na to. Sa totoo lang, birding jade na maningning. Simula sa $900 ang bid. Pero $18 yan ang halaga sa merkado. At ito naman. Hoy, niloloko ka ba? Basura tong piyesang to. Nagtaas pa sila ng $900,000 dito. Ang pamilyang Chen siguro'y nawawala na sa sarili. Tanggang tanga ang bibili nito. Per, pwede bang magsalita ng maayos? Sa subukan ko pa naman to, binansagan mo pa akong tanga. Paano na ako maglalaro ngayon? Sige na, di kita pipigilan. Kung gusto mo talaga to, huwag mo akong sisihin pag nalugi ka na. Mukhang, may issue ka sa pamilyang Qian. Hindi naman, hindi po, Miss Chen, wala po talaga. Talagang kukunin mo ang $900,000 na piraso. Napili ko na ito, di ko inasahang. Ang pamilihan ng jade ng mga Qian ay may mga magagandang batong dagat, kaya pala napakamahal ng presyo. Kitang-kita niya ang kalidad ng lahat ng bato dito sa isang sulyap. Lin Fan, ano bang sikreto ang itinatago mo talaga? Sana kumita ka ng malaki sa huling pagpipili. Siyempre, hindi ako susugal sa batong, walang halaga sa kinabukasan, ganun lang kasimple. Bata ka pala, pero ang komportable mong kumilos. Gusto kong malaman kung ano ang pinagdaanan mo noon, kaya ganito ka mature, habang iba sa edad mo ay hindi. Sa totoo lang, wala naman. Sa madaling salita, mabilis mag-isip ang mga mahihirap. Hindi ako tulad ninyo. Kayo may mayamang angkan at pamilya. Ako, wala akong dala. Kaya ako mismo ang lumaban para sa lahat. Bakit kaya nasasaktan ako sa mga sinasabi niya? Sabi ko na, si Ili ay kakaibang tao. Alam kong tama ang kutob ko sa iyo. Swertehin ka sana. Naniniwala akong mag-iiwan ka ng marka sa mundong ito. Salamat sa magagandang salita. Sana balang araw, makasabay ako sa antas ng mayayaman. Ano ba ito? Naglabas ako ng 2 milyon dito, pero walang nangyari. Lokohan lang ito. Ibalik niyo ang pera ko, o pupunta ako sa pulis. Magpapasabog ako dito. Lin Fan, may gulo doon. Samahan mo ako. Mga peke ang jade niyo dito. Naglagay ako ng $1.50 milyon.
Basura lang ang nakuha ko. O wala talaga. Ano ang nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo? Ano sa palagay mo? Pangloloko lang ang pamilihan nyo. Puro sira ang mga bato. 2 milyon ko dito. Siya $1.50 milyon. Wala kaming napala. Ano paliwanag nyo dyan? Ako, mahigit $500,000 ko, walang binalik. Pang-opera sana ng tatay ko yun. Deserve nyo yan. Ba't nyo ipinusta ang pampagamot ng tatay? Nasaan ang konsensya mo? Alam ng lahat na sa sugal. May panalo-talo. Huwag nyo kaming sisihin, dahil natalo kayo. Kalokohan. May risk naman talaga. Pero walang nakinabang. Kahit isa sa amin. Paano naging patas yun? Binibining Chen, mukhang pamilya nyo, ay sang-ayon sa panloloko. Pero hindi kayo bagay sa negosyong ito. Bai Haoran, anak ng pamilyang Bai. Sinasadya mo talaga. Hoy, Binibining Chen, huwag ganyan, negosyo lang ito. Bibili kami ng bato, normal na transaksyon. Pero huwag nyo kaming itinuring na tanga. Ngayon, hindi ako ang kanang Bai, ordinaryong customer lang. Ibalik nyo kalahati ng pera namin. Aralin na namin ang natira. Kung hindi, isusumbong kayo. Refund ang gusto nyo. Walang ganun. Kapag natalo, tanggapin. Sumunod kayo sa patakaran. Kung ayaw nyong magbayad, hindi ako mananagot sa mangyayari. Hindi ako natatakot sa pamilyang Chen, kahit mamatay pa ako. Tumayo siya para protektahan ako. Bata, umalis ka na. Sisiguraduhin kong malaman itong babae kung kanino siya nakikipagsapalaran. Lin Fan. Ikaw na naman. Bai Haoran. Galing ka sa pamilya Liu, ngayon ganito ka na, lakas ng loob. Manakit ng babae. Ting. Sampilan mo, walang awasan. Bata, sino ka ba talaga? Akala mo makakapanglait ka sa harap ko? Ako ang ng pamilyang Qian dito. Sino ang maglakas loob humawak sa akin? Third Master, mabuti at dumating ka. Sinasabi niyong, mga batong hilaw sa bakuran ng pamilyang Qian ay basura. Bibigyan ko kayo ng sansang bumawi. Ngayon din, papuputulin ko siya ng mga bato. Kapag may maganda siyang makuha, babaliin ko mga binti nyo. Kapag natalo siya, hindi lang ibabalik ang 50% ng bid. Dadagdagan ko ng kalahating milyon. Kalimutan ng bid at pera. Marami akong milyon. Ano ba talaga gusto mo? Gusto ko ang kalahati ng jade business ng pamilya mo. 50%. Gusto ng pamilyang Bai ang kalahati ng shares ng pamilyang Qian. CJ, Lin, bata, ikaw ang magputol ng mga bato. Ipakita natin kung talagang mga batong hilaw ng Qian ay basura o hindi. CJ. Susunod ako, Third Master. Ginoong Lin, ito ang 4 na batong nakuha mo sa auction. Alin ang uunahin mong putulin? Putulin lahat. Third Master, may munting hiling ako. Gusto kong taasan ang pusta sa pustahan na ito. Anong klaseng pusta? Dahil sinabi ni Young Master Bai na walang magandang bato dito, bakit hindi natin lakihan? Kahit isa sa 4 na batong ito, ang hindi tumaas ang halaga, ibabalik namin ang lahat ng pera nila, walang labis, walang kulang. Pero kung ako ang manalo, gusto kong maggapang si Young Master, palabas dito. Hahaha, bata, may lakas ka ng loob. Kaya pala gusto ka ng anak kong babae. CJ, kung handa kang pumusta, paano ako hindi sasabay? Ayaw kong isipin nila na duwag ako. Teka, sinabi ba niyang may gusto ang anak niya sa kanya? Ling, akala mo gambling god ka? Pupunitin mo lahat ng 4 na bato? Ang mga shares na yan sa pamilyang Chen, ay para na ring akin. Pakatandaan ng tagaputol ng bato, ang mga linya na minarkahan ko. Opo, Ginoong Lin. Ling, ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Sa totoo lang, akala ko uuwi akong walang dala. Di ko inasahang babaliktarin mo ang sitwasyon para sa akin. Ang pagputol sa 4 na bato, halos imposible talaga. Ngayong araw, ang mga jade share ng pamilyang Chen ay parang akin na rin. Binatang Panginoon. Kapag gumagapang ka na palabas, mamaya, sana mapanatili mo pa rin, ngiting ganyan. Napatid na ang unang bato. Sobrang takip, talagang talo na. Di ba? Pangatlong Panginoon Chen. Ang pamilya niyong talagang di bagay sa negosyong jade. Kung tatanungin mo ako, hatiin niyong kalahati sa amin, ang pamilyang Bai. Madali nating dudurugin ang maliit na pamilyang Liu, makipag-alyansa. Sa inyo? Panaginip mo lang yan. Bai Haoran, akala mo ba panalo ka na? Ito pala'y mataas na uri ng Blue Jade. Halaga sa merkado, 3 milyon. Magkano ang presyong base? 50,000 rito. Ganun ka ba? Tumubo ng 6 na beses. Hindi lang panalo, napakalaking tagumpay. Isang malaking swerte. Isang malaking swerte. Ting! Ano naman kung nakakuha ka ng isang malaking panalo?
Ang apat na bato'y tumaas lahat. Kahit ang Diyos ay hindi makakagawa nun. Ang mga share ng pamilyang Chen, sa akin na yan ngayon. Sige na. Sabihin mong magmadali ang tagaputo, ilabas na ang natitirang mga bato. Pangatlong Panginoon, ang negosyong Jade ay hindi madaling pasukin. Ibigay nyo na lang ang 50% sa amin ng pamilyang Bai. Magtutulungan tayo. At panalo ang lahat. Kung manalo ka, tatanggapin ko ang pagkatalo. Pero kung matalo ka, sa oras na baliin ang mga binti mo, hindi kita lolokohin. Ito pala'y may kantab na berdeng Jade. Galing yan sa batong May. 70,000 presyong base. Arg. Dapat binili ko yon nang may pagkakataon pa, nawala na naman ng kayamanan. Bai Hauran, sa totoo lang, kung hindi tumaas ang bato, hindi ko binibidding yan. Kung luluhod ka at magsusori ngayon, baka si pangatlong Panginoon Kian, ay maaawa pa sa'yo. Ano naman kung dalawang sunod na panalo, ang apat na batoy, tataas lahat, hindi ako naniniwala. Putulin mo na, ipagpatuloy lang. Sige, ipagpatuloy natin ang pustahan. Ilabas na ang ikatlong bato. Batiin muna natin si Jilin. Ink Jade. Ink Jade pala ito. Higit 1 milyon ang halaga nito. Ang Ink Jade na to, bakit parang pamilyar na, pakiramdam ko dito. Teka. Spatial system ba to? Nag-evolve na ang Amethyst Eye. Ano ba kayang magagawa nito? Makakatago ba ng gamit? Teka. Hindi ba't ito yung mga batong binili ko kanina? Impossible. Nakakapag-imbak pala talaga, grabe talaga. Pagkatapos nito, dali-dali akong uwi para subukan kung ano ang magagawa ng upgraded na Amethyst Eye. Lin Fan, gising. Ano nang nangyari sa'yo? Tumulog ka ng patayo sa kalatagan ng araw. Hindi. Ayos lang ako. Pagod na pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Magpapahinga na lang ako pag uwi. Kaya, kumusta na yung ikaapat na bato? Nahati na ba? Hindi pa. Sa hindi malamang dahilan. Ang tagal ng proseso nitong ikaapat. Walang kwenta ang pagpapaikot mo ng oras. Walang laman yan sigurado. Third Master Chen, itutuloy mo ba talagang ipilit to? Sa negosyong to, pwede sana tayong magtulungan para pareho tayong kumita. Pero kung gusto mong lokohin ako, subukan natin kung kaya mo. May masama, may masama. Nawalan ng malay yung tagaputol. Ha ha ha. Malamang dahil walang nakuha sa huli. Lin Fan, sabi ko na sayo, walang permanenteng panalo. Ganun ba? Pero siguradong sigurado ako na ako ang mananalo. Puntahan mo. Buhusan mo ng malamig na tubig para magising. Kahit mamatay pa yan, kailangan niyang putulin, yang huling batong yan. Third Master Chen, huwag mong dibdibin masyado. Ang angka naming Bai ay may malaking impluensya sa Jade. Kung magtutulungan tayo, panalo tayong dalawa. Huwag nating hayaang makagulo ang mga walang kwentang tauhan. Third Master, nabaliw na yung tagaputol. Paulit-ulit na nagsasabi. Tungkol sa top grade Rooster Red. Ano? Ano? Top grade Rooster Red. Mas mataas ang kalidad ng Jade na ito kaysa inaasahan ko. Paanong nangyari to? Paano nagkaroon ng ganitong uri ng napakabihirang top grade Rooster Red? Ang Jade na ganito kalidad ay nagkakahalagang 100 milyon pataas. Ang mga basurang bato ng kiat. Naglaman pala ng napakahalaga. Kaya manang ganito, Lin Fan, alam kong hindi ako nagkakamali sa'yo. Ang tiwala mo ay hindi pagmamataas lang. Young Master Bet, saan ka pupunta? Third Master, nagbibiro lang ako kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Babalik ako isang araw para personal na mag-sorry. Hindi na kailangan. Dapat tuparin mo ang usapan. Kanina pa sinabi ni Lin Xiaoyu na gumapang siya palabas dito. Kayo dalawa. Tulungan niyo siyang lumabas. Sanye, ako ang panganay na anak ng pamilyang Bai. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Hoy, huwag mo akong hawakan. Haha. Lin Xiaoyu. Benta mo na yung 4 na Jade Stone sa pamilyang Kiat. Mag-aalok ako ng 200 milyon. Ang galing. Haha, nasa inyo na po lahat, Sanye. Ang 4 na pirasong Jade na ito ay talagang mamahalin. Pero hindi lalampas ng 100 milyon ang halaga. Binigay lang ni Qian Sanye ang 200 milyon na parang walang hira. Ano ba talaga ang balak niya? Bahala na. Ang perang nasa kamay ko ang importante. Congratulations, Yilin. Ililipat ko na ang pera sa account mo. Nabigo ba ako sa inyo? Pero totoo lang, ang mga batong ito ay hindi talaga umaabot sa 200 milyon. Ano bang plano ng tatay mo? Parang nagmukha akong katulong sa pagbibilang ng pera nila.
Huwag kang mag-alala, magkaibigan tayo. Hindi kita lolokohin. Mabuti naman, haha. Mga kaibigan, dahil tapos na ang lahat. Patunay ang mga batong dinala ni Lee na meron pa ring magagandang materyales sa ating pamilihan, kaya mamili na kayo ng husto. Tama si Chen Sanye, tiyak meron pang magagandang bagay dito. Patas din ang presyo ng pamilyang Chen. Bibili pa ako ng 2 piraso ngayon. May natitira pa ako, 30,000. Napampaahon ng tatay ko. May nakita akong batong maganda. Bibilhin ko na kaagad yan. Tay, magtiyaga ka muna. Kapag nabuksan ko to, sasagipin kita. Sanye, hi. Dahil tapos na ang trabaho ko, hindi na ako abala pa. Aalis na ako, haha. CJ, Yelin, laging bukas ang pinto ng pamilyang Kian para sayo. Sui, samahan mo si Lin palabas. Opo, Tay. Laging bukas ang pinto para sakin. Ano ba talaga ang pakay ng matandang yon? Medyo kakaiba yung tono niya. Bahala na, ang daming kakatwang nangyari ngayon. Mas mabuting umuwi na at subukan ang bagong kapangyarihan ng aking amethyst eye. Hahaha. Lanan. Mula nang maabsorb ko ang enerhiya mo, nawala na ang sigla mo. Sinisira ko ba ang 100 taong pamana? Subukan natin ang bagong abilidad ko sa'yo. Collect. Ay, ito pala. Totoo pala talaga to, nagising talaga ako sa special ability. Kung dumating ang paggunaw, pwede akong mag-ipon ng walang pati. Lumabas? Bakit iba na ang itsura ng painting na to? Mas buhay na ngayon. Pwede kayang ibalik ng special ability ang mga artifact. Collect. Release. Hi. Kaya ko talaga mag-ayos ng mga antigong ba. Ibig sabihin kaya kong ayusin yung asul na saro para sa ala. Kuya, nasaan ka na? Pupunta na ako dyan. 8. Lin Fan, bakit ka nagmamadali na pumunta dito? Kuya, nasaan na yung asul na saro ngayon? Hindi ko rin alam kung saan inilagay ni Lolo. Tatanungin ko para sayo. Binata. Anong dahilan ng pagpunta mo dito? Sinabi ko kay Royen, dapat mas madalas ka dumaraalaw. Hahaha. Lolo, nagtatanong siya kung yung asul na saro ay nandito pa. Tin. Para saan ba ako pumunta rito? Oo, gusto kong makuha ulit yung regalo kong pangkasal. Ang ibang tao, takot maging mahirap, gagawin ng lahat. Liu Yaxin, ano ba pinagsasabi? Hindi siya ganoong klaseng tao. Kung hindi siya palamunin, bakit niya gustong bawiin ang Reg Along na ibigay na? Tumahimik ka. Naniniwala ako na si Lin ay hindi ganoon. Pero, Tul na Lin, bakit mo tinatanong yung asul na saro? Lolo Liu, yung asul na saro, may sira diba? Natuto na akong mag-ayos nito. Gusto kong uwiin at ayusin, tapos ibalik na parang bago. Sa tingin mo kaya mo talagang ayusin? Lolo Liu, sigurado akong kaya ko. Bunso, kailan ka natuto mag-ayos ng mga antigo? Kakadiskubre ko lang. Pero pag-aayos ng asul na saro ay kayang-kaya. Lin. Sayang. Naipadala ko na yung asul na saro sa Jewelry and Artifacts Association. Pero, kung kaya mo talagang ayusin, samahan ka ni Yaxen para makuha nyo. Haha. Lolo Liu, parang pamilya naman tayo. Huwag kayong mahiya. Pag naayos ko, babalik ko sa dati nitong ayos. Ha. Ang lakas ng loob. Magsabing pamilya. Ha. Sabay-sabay kayong pumunta. Kuya, tara na. Unang beses mo sa ganitong klase ng lugar, di ba? Sumunod ka lang sa akin. Huwag kang lilinggan lingon. Baka kapaypalasin ng mga guard. Huwag niyong sabihin, hindi ko kayo binalaan. Presidente Yuan. Presidente Yuan, narito kami ngayon upang bawiin ang Blue Glaze Ball. Ako at ang aking junior, ang mag-aayos ng Blue Glaze. Hoy, Wala kayong mapapala sa paghingi ng tulong sa akin. Kausapin niyo si Master Shen. Kapag pumayag siya, sa kanyo lang, makukuha ang Blue Glaze Ball. ang Blue Glaze Ball, hindi nyo ito mababakuha ngayon.
Patuloy ang pag-aaral ko sa pag-aayos nito. Kapag hindi naayos, hindi ko ito ilalabas. Master Shen, nagkakamali kayo. Hindi namin ninanais na kunin ito. Nais lamang ng junior na ayusin ito. Sabi mo kaya, ayusin ang blue glaze ball. Bakit hindi? Ting. Kahit ako nga, ay hindi makakapaggarantiya ng perpektong pag-aayos. Ikaw pang baguhan, nangahas na sabihin, kaya mong ayusin. Ang napakabihirang artifact na ito. Hindi ko hahayaang masira mo ito. Master Shen, mali ang pagkakaintindi ninyo. Ang blue glaze ball na ito ay regalo sana ng junior para sa lolo ko. Nais lamang niyang ayusin ito at makatuwiran naman iyon. Wala sa inyo ang may karapatang humadlang sa kanya. Leo Royen, nawawala ka na ba sa sarili? Alam mo ba na ang paghamak kay Presidente Shen ay paghamak sa buong Antique at Jewelry Association? Kung mangyari iyon, ang mga alahas at jade ng pamilya natin ay hindi na masertipiko. Gusto mo bang wasakin ang angkan natin? Tama na ang away. Walang makakakuha ng blue glaze ball ngayon. Pagkatapos kong ayusin, sa loob ng 3 buwan, ako mismo ang magbabalik nito. Isang maliit na gasgas, kailangan pa ng 3 buwan. Sa totoo lang, kaya kong ayusin yan sa 1 oras. Hoy bata, ano ang sinabi mo? Sabi mo, maaayos mo yan sa 1 oras. Baka nga, mas mabilis pa sa 1 oras. 10 minuto lang. 3 buwan ang kailangan mo, para lang sa maliit na diferensya. Nagtatalo ako sa kakayahan mo. Hoy, backer ka ba para makuha ang trabahong ito? Bata, bantayan mo ang pananalita mo. Kung backer ang dahilan ko, ano ka naman na walang backer? Niwala ka ngang, karapatang gumamit ng koneksyon. Ay, nasaktan ba kita? Sa katotohanan, 3 buwan para ayusin. Bakit hindi mo sabihin, 3 taon? Ibalik mo na ang blue glaze ball ngayon din. Hindi ko kailangan ng pag-aayos mo. Bata, paulit-ulit mong sinasabi na kaya mo itong ayusin sa 1 oras. Kung gayon, kapag hindi mo nagawa, ano ang kapalit? Kapag hindi ko naayos, sa loob ng 1 oras, ipapamigay ko itong blue glaze ball sa inyong asosasyon. Ngunit kung naayos ko, ano naman? Kung maayos mo, ako si Yuan Ho, Vice-Presidente ng Asosasyon. Magpapaumanhin sa iyo sa publiko, Han Jian. Sang-ayon. Kasundo. May tao bang maglabas ng blue glaze ball? President Yuan, mangyaring ipaghandan niyo ako ng tahimik na silid. Kailangan ko ng mapayapang kapaligiran. Dalhin mo siya roon. Abangan natin kung paano siya lulusot dito. Ting, ting, ting. Master Shen. Sulyapang mo ito. Ito, ano, mga 10 minuto lang. isang henyo. Ako si Shen, aminadong. May mas magaling. Papalang tao. Taos pusong pagkatatalo. Junior, ilan pang sorpresa ang ibibigay mo sa akin? President Yuan, na ipanumbalik ng Junior ang blue glaze ball sa loob ng 1 oras. Hindi ba dapat kayo'y humingi ng paumanhin? Miss Leo. Ako, ay. Ano ho, President Yuan? Binabalak niyo bang bumalik sa usapan? Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko dapat. Hinusgahan kayo sa itsura. Huwag ninyong kalilimutan. Senior, dalhin na natin ang blue glaze ball na ito para kay Lolo. Pasayahin natin ang matanda. CJ. Sige, hoy. Hindi ko inakala na ang galing pala ni Lin dito. Sayang lang. Pagkatapos ngayon, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na maging manugang kong lalaki. Lolo, ano ba nang ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam no? Si Mang Chen ay pumunta na sa junior mo para mag-propose ng kasal para sa anak niya. Ano, Lolo, kailangan kong lumabas sandali. Hoy, alam ko kung saan ka pupunta. Sama ako sa'yo. Lin, hindi ako yung tipo na mahilig sa maliliit na usapan. Sagutin mo lang to. Pakakasalan mo ba ang anak kong babae o hindi? Kung pakakasalan mo siya, lahat ng ari-arian ng pamilyang Qian ay mapapasayo balang araw. Ito,
Biglaan masyado to. Ginoong Chen. Ang sasabihin mo, ay pareho lang ng sasabihin ko. Lin Fan. Kung papayag ka, napakasalan si Royen. Ang lahat, ng pamilyang Liu ay mapapasayo. Kaya, kailangan bang magdesisyon ako ngayon? Ang problema, hindi pa ako handa magpakasal. Kaya, sino ang pipiliin mo? Sabihin mo, sino ang gusto mo? Ako, Sige na, sabihin mo. ito ay. Hello, tita. Xiao Fan, pwede ba pumunta ka sa Audi dealership sa Riverside Road? May problema ako dito. Tita, huwag kang mag-alala, papunta na ako. Hoy, Kung hindi mo ako bigyan ng maayos na paliwanag ngayon, hindi ka aalis. tita. Xiao Fan, nandito ka na. Tara na, okay na ako. Hoy, Jiang Yufei. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Bumalik ka dito. Yang Wanteng. Sinabi ko na sa'yo, ayaw ko na sa kotse. Kunin mo na. Ano pa bang gusto mo? Na-test drive mo na. Ngayon ayaw mo pa kahit libre. Tsaka, hindi tungkol sa kotse ang usapan ngayon. Noong kolehiyo, ikinumpiska mo ba ako kay Zhang Haijia, kaya ba niya ako iniwan? Sinabi ko na. Hindi ko gaano kilala, si Zhang Haijia. Ting. Magpanggap ka pa, magpanggap ka pa. Hindi alam ng iba, kung gaano ka kasama. Pero ako, si Yang Wanteng, alam ko, isang hamak ka lang. Huwag mo akong sir-on. Nagustuhan mo rin si Zhang Haijia, di ba? Ayaw mong makasama ko siya. Kaya pinagsabihan mo ng palihim tungkol sa pagpunta ko sa mga bar at pakikipagkalokohan sa ibang lalaki para layuan niya ako. Hindi mo matanggap na masaya ako. Nakakadiri ka. Xiao Fan, halika na. Huwag mo nang pakialaman ang siraulo. Tita, naniniwala akong hindi ka ganoong tao. O nga pala. Sino ba itong si Zhang Haiji, na palagi niyang binabanggit? Si Zhang Haijia, ako at si Yang Wanteng ay magkaklase noon sa kolehiyo. Talagang babero, si Zhang Haijia. Pagkatapos kayong maghiwalay, ako naman ang niligawan niya. Hindi ko naman siya gusto kailanman. Pero si Yang Wanteng, palagi akong pinagchichismisan, sinabing ako ang dahilan ng paghihiwalay nila para kay Zhang Haijia. Sabi pa niya mahilig daw akong mag-bar, kaya sa paaralan. Pinagkakaisahan nila ako. May mali ba sa sinabi ko? Ikaw ang may kasalanan, kaya hindi ako naging kay Zhang Haijia. Kung hindi mo ako paliwanagan ngayon, huwag ka nang umasang mananatili sa TV station. Ayos. Ang lakas ng loob mo, akala mo dahil sa'yo, mawawala ng trabaho ang tita ko. Ang galing-galing mo talaga, no? Close na close si Bai sa station manager. Isang tawag lang, si Jiang Yufei na yan. Matatanggal na sa trabaho. Sino ba yung bae na yan? Napaka-impluensya. Bakit di ko siya kilala? Ting, di mo siya kilala. Dahil wala kang karapatan. Ah, wala akong karapatan. Mukhang, si Bai mo, ang dahilan, ng lakas ng loob mo. Naapihin ang tita ko, ng ganit, di ba? Oo, inaapi ko siya. Ano naman, kapag umimik ka pa, gagawin ko. Hindi ka na mabubuhay sa Longjiang City. Jiang Yufei. Bakit habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon mo? Noong kolehiyo, may mga talento ka pa. Akala ko pagkatapos mong magtapos, ay tatambay ka lang sa isang loser. At hindi ka pa rin nakahanap ng totoong lalaki. Inaapi ang tiyahin ko ng ganit. Kung hindi ako manindigan, para sa kanya, anong klaseng lalaki ako? Jiang Yufei. Kung may natitira ka pang respeto sa sarili, maghanap ka ng disenteng lalaki, at ipakita mo sa akin. Huwag mo nang sayangin ang bawat araw sa loser na yon. Kung magtatagal ka sa kanya, magiging isa ka ring taong kinamumuhian. Nakakadiri talaga. Kung insultuhin mo ulit ang tiyahin ko, hindi ako magdadalawang isip na itapon ka sa ilog para ipakain sa mga isda. Sinaktan mo talaga ako. Naman, kung kausapin mo ang tiyahin ko ng ganyan ulit, tatapusin kita. Ikaw. May lakas ka bang sabihin ang pangalan mo? Ipababalik ko kay Bai ang mga binti mo.
Gusto mong malaman ang tungkol kay Bai? Ang pangalan ko ay Lin Fan. Hihintayin ko siya dito ngayon. Tingnan natin kung may lakas siyang magpakita. Sinaktan mo talaga ako. Tulungan niyo ako. Papatayin niya ako. Sino ba iyang nag-iinay dyan? Miss Yang. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't kasama mo si Bai? Manager Wang. May nanakit sa akin sa tindahan mo. May gagawin ka ba o wala? Sino ba ang tanga na manakit kay Miss Yang? Gusto na ba nilang Ang lalaking yun. Bata, matapang ka. Nasaktan si Miss Yang. Siya. Marumi ang bibig niya. Ininsulto niya ang tiyahin ko. Nararapat lang sa kanya. Bata, babalaan kita. Huwag kang magmayabang. Hindi mo kayang kalabanin ang mga taong nasa likod ni Miss Yang. Hindi ko kaya. Tama. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Baka sakaling palampasin ko. Kung hindi, pagdating ng kaibigan kong si Bai, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Narinig mo ba ako? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Miss Yang. Ngayon na. Bakit ako? Pinapahalagahan niyo ba ang tama? Si Yang Wantang ang nagpasimula nito. Bakit si Fan ang hihingi ng tawad? Bakit? Dahil wala kayong halaga. At kinalaban niyo ang isang mas mataas kaysa sa inyo. Dali, humingi ka ng tawad. Gusto niyong humingi ako ng tawad sa kanya? Hindi mangyayari yan, kung may magsusorry man, si Yang Wanting, na magsorry sa tiyahin ko. Bata, talaga bang sinusubukan mo gumawa ng eksena ngayon? Ano ngayon? Gumagawa ako ng eksena. Tignan natin kung anong magagawa mo. CJ. Gusto mo sigurong mamatay? Ang tindahan na ito ay pagmamay-ari ng Liu, at matagal nang magkakilala ang Bai at Liu. Kinalaban mo ang dalawang makapangyarihan. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang pamilya Liu? Ano? Nadala ka sa pangalan nila. Kaya naman pala, ang mga taong gaya ni Bai at ang pamilya Liu, sila ang mga elitista, na hindi nyo kayang makaharap. Nag-isip ka ng sobra, ang pamilya Liu ha. CJ, tulungan ko kayo, tawagin sila ngayon. Uy, nakababatang kapatid. ate. Nasa Liu Family Dealership ako. Pwede ka bang pumunta dito? Sige, papunta na ako. Ayan. Tumawag na ako para sa iyo. Hintayin na lang natin ang ate ko. Ang ate mo ay galing sa Liu Family. Tama. Siya si Liu Ruoyan, ang tagapagmana. Na laging niyong pinag-uusapan. Hoy, anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo kilala ka ng tagapagmana ng Liu, tulad mo. Sabi mo tinawagan mo siya. Nakakatawa. Tama si Miss Yang. Kahit ako, kailangan pang dumaan sa ilang proseso para lang makausap ang tagapagmana. Pero sabi mo pupunta siya. Dahil tinawagan mo lang, gusto mo ba akong mamatay kakatawa? Ha? Ha. CJ, tingnan natin kung tatawa ka pa rin mamaya. Nagmamagaling ka pa rin. Manager Wang. Tapos na akong makipag-usap. Palian nyo at paluhurin para mag-sorry. CJ, tutulungan kitang maglabas ng galit. Huwag ninyong subukan. Hanggat nandito ako, walang gagalaw kay Fan. Fan, umalis ka na. Huwag kang mag-alala, tita. Ayos lang, huwag kang kabahan. Hoy, ang yabang mo. Huwag kang mag-alala, babaliin ko lang ang braso mo. Hindi kita papatayin. Itigil nyo yan. Miss Liu, nandito ka pala. Sino nang may utos na hawakan mo siya? Miss Liu, siya ba ang tinutukoy mo? Hindi mo alam ang buong kwento. Magsisimula na sana siyang bumulo sa ating tindahan, kaya't ako'y handa na magbigay leksyon sa kanya. Pagbibigyan mo ng leksyon. Sino ka ba upang akalain makapagbigay leksyon sa junior bro? Miss Liu, anong sinabi mo? Junior bro mo siya? Hindi posible. Paano naging junior bro mo si Lin Fan? Ang walang kwentang iyan. Miss Liu, hindi ako naniniwala. Bantayan mo ang iyong salita. Hindi mo pwedeng pag-usapan ang junior bro. Sinaktan mo talaga ako. Ano ngayon kung tagapagmana ka ng Liu? May Bai Haoran ako, tagapagmana ng Bai family, na sumusuporta sa akin. Maghintay ka lang. Sinong may kapal ng mukhang humawak sa babae ko? Ako ito. Lin Fan, ikaw na naman. Lagi mo akong ginugulo.
Hindi kita palalampasin ngayon. Bai Haoran, bantayan mo ang salita mo. Leo Royen, hindi ko pa rin maintindihan. Anong meron kay Lin Fan na walang kwenta? Bakit siya pa ang pinili mo? At tinalikuran mo ako? Higit sa lahat ang junior ko. Milyong beses siyang mas mabuti kaysa sa isang playboy na tulad mo. Leo Royen, tatanungin kita ng isa pang beses. Sigurado ka ba dito? Sigurado ako. Leo Royen, siya talaga ang pipiliin mo at papagawain mo ang ating mga pamilya. Hindi. Habang nandito ako, ang mga matatalo lang ay ang inyong pamilyang Bai. Lin Fan, lagi mo akong ginugulo. Sinasabi ko sa iyo, galit na ako ngayon. Ano naman? Ano nang gagawin mo? Mga tao, basagin ninyo ang kanyang mga binti para sa akin. Gutayin ninyo ang kanyang dila. Tingnan natin kung makapal pa ang mukha niya. Gawin nyo. Subukan ninyong lumapit. Miss Chen, anong dahilan ng pagpunta mo? Pinag-iinitan mo ang boyfriend ko. Paano ako hindi pupunta? Anak, Boyfriend. Hindi ba't siya'y dapat pakasal sa pamilyang Leo? ang pamilya ko at mga ay interesado kay Lin Fan. May problema ba doon? Ha? Bai Haoran. Sinabi ko na sa'yo, ang may mabuting ugali ay may suporta, ang walang ugali ay mawawalan. Ito ang patunay. Hindi ka pa rin naniniwala. Bakit? Hindi ko tatanggapin ito. Ang pamilya kong Bai ang pinakamakapangyarihan sa Lomjang at ako ang tagapagmana. Ikaw ay isa lamang. Magtitinda sa kalye. Paano ka mas mabuti kaysa sa akin? Young Master Bai, ayos ka lang ba? Umalis ka sa harap ko. Makinig ka. Hoy. Habang ako'y buhay, hindi kita palalampasin. Nakakatawa. Ganito rin ang iniisip ko. Ano? Gusto mo ba akong patayin? Ngayon, akala mo kaya mo akong patayin? Hindi kita pwedeng patayin. Pero maniwala ka, marami pa akong ibang paraan. Multo. Binata kong Bai, hintayin mo ako. Binibining kiya. Salamat sa inyong dalawa, sa pagtulong ninyo sa akin. Huwag mo nang banggitin yan. Trabaho ko naman to. Kaya, nakapili ka na ba? Desidido ka na ba? Ako? Hala, matatanda na tayo rito. Bakit pipili? Pareho ang gusto ko.